Galing. Sa likod bumaba. Lalaro ang bahay-bahayan doon. Walang sakay, tapos sa likod bumaba. Ano yun? Pare, busy ka dyan ah. Pare, wala na akong masot eh. Uy, si Coach Jake sa si Coach Renier. Grabe yung mga turo nila. Si Coach Jake kahapon, parang 6-7 yung turo. Tapos, just imagine, 2 hours per session. So, grabe yung grind nila talaga. Ang dami rin talagang gustong pumasok sa MAPS Academy na nag-message gusto mag-enroll. Para dun sa mga nagtatanong. Kasi yung mga iba parang akala nila tapos na dahil tapos na yung promo. Pero yung pag-enroll, tuloy-tuloy lang pwede. Message lang kami sa number na to or sa MAPS Academy Facebook page. And magkita-kita tayo para sa mga mag-enroll. But anyway guys, itong vlog na to, it's about a player na pumunta dito noong nakaraan. Nandito lang kami, nakatambay kami sa labas. Tapos bigla lang siya dumating. Not the usual, kasi usually naman dapat schedule ka, alam namin na may darating. Eh siya wala talaga, hindi nga din namin alam paano niya nalaman yung bahay namin. To cut the long story short, grabe yung story nito, grabe yung pinagdaanan niya, as in malala yung past months niya, tuloy-tuloy. Eh nung narinig ko yun, parang hindi ko rin ma-imagine yung hirap. Kaya gusto ko malaman niyo yung story niya. Gusto kong, though hindi ko pa alam kung paano siya maglaro ng time na to, pero I believe magaling tong bata na to dahil, yun na, basta pakinggan niyo yung story niya. Alam ko marami sa inyo nahihirapan eh, pero pag narinig niyo yung story nitong bata na to, baka maisip niyo, ay, yung hirap pala na nirereklamo ko or kino-complain ko, hindi pala siya ganun ka. Alam mo yun, it's nowhere near dun sa na-experience nitong bisita natin. So, hindi ko muna siya papangalanan guys. Hayaan na natin siya yung magpakilala sa kanya, sarili niya. And know the story, the devastating story. Paano ko ba yan? Talagang sobrang lala guys. Pero yun na, punta na tayo dun sa main vlog and makikilala na natin siya. Ako si Alexander Bagares, taga dito sa Dasma. Di ako magaling pero may pangarap ako. Ano nga ba ang napakatinding kwento at pinagdaanan ni Alex Bagares? Nung high school ako, hindi ako nabigyan ng chance parang makapaglaro sa basketball team ng high school kasi nilipat ako sa volleyball kasi nga wala pa akong skills noon. Pero gusto ko mag-basketball talaga. Pinapalit mo yung school na sana nakapasok ka na for a team na hindi naman tumuloy, hindi mo nakuha yung sweldo mo. And the reason why gusto mo magkaroon ng sweldo is to, of course, support your dad na in the end, bumigay din yung dad mo. So that's the breaking point. Grabe din talaga ang pinagdaanan ni Alex na kahit ako ang mapunta sa posisyon niya, siguro hindi ko rin alam kung paano yun susolusyonan. Eto na, yung third year college ako, nakapaglaro ako ng intrams sa Perpetual, sa Las Piñas, sa Maine. So nag-MVP nga si Alex sa isang intrams at dahil doon ay binigyan siya ng pagkakataon ng Perpetual na papasama sa team. Ngayon, nag-standout ako doon, tapos napansin din ako ng coach, si Coach Dizon. Tapos ngayon, lumapit din ako, kinapalan ko mukha ako din. Pumunta ako, sabi ko, nagpakita ako doon kahit kasi yung iba na panghihinaan ng load pag mag-isa lang sila eh. Ako wala akong backer noon, tinesting ko, tapos ayun, nabigyan ako ng chance makasabay sa ensayo nila. Tumagal yun ata ng 1 to 2 months, ganyan. Pero sa hindi inaasahang dahilan ay kinakailangan niyang umalis ng Perpetual. Nung 1 to 2 months na yung training ko doon, umuwi yung tatay ko galing sa Bargo, tapos di namin alam, isang araw, di na siya nakakapagsalita, ganyan, tapos nag-collapse siya. Yun pala, may aneurysm siya sa utak. At yun na nga ang isa sa pinaka nakakalungkot na balita. Just imagine, nakapasok ka na sa school na gusto mo, and nung nandun ka na, kinakailangan mong i-give up dahil syempre, mas importante yung pamilya at kinakailangan mong kumita. During this time, financial problem din ang hinaharap ni Alex, kaya kinagat niya yung opportunity sa PSL dahil doon ay kahit papano, meron siyang sweldo. So, nung time na yun, gipit kami. Kasi wala namang ibang inaasahan eh. Tatay ko lang. So, kailangan mag-isip ng paraan kung paano tutulong. Ngayon, nag-open up din yung opportunity makapaglaro sa PSL, sa Pilipinas Super League sa 21 under. Nasa isip ko kasi noon na kahit paano may allowance doon, magagamit ko yun, makakatulong yun para sa, kahit hindi na sa medication siguro ng tatay ko, kahit sa panggastos namin ng nanay ko. Kasi bantay kami sa ospital, sa bahay, pabalik-balik kami. Pero guys, commercial muna tayo. Dahil gusto ko lang sabihin sa inyo na tuloy-tuloy lang ang pagtanggap ng MAPS Academy sa mga enrollees na gustong makapasok. Again, if you want to enroll, message nyo na kami sa number na to or sa MAPS Academy Facebook page and magkita-kita tayo sa mga susunod na ensayo.
At dahil nga magaling si Alex ay nakapasok siya ng PSL. Just imagine, kinuha siya ng perpetual ng team ng PSL, ibig sabihin meron talaga siyang talent. Pero hindi pa doon nagtatapos ang problema na haharapin niya. Nung nasa PSL na kami, tuwing gabi nagbabantay ako sa tatay ko noon, tapos umaga training namin, araw-araw din yun. Pumupunta pa rin ako doon, pinipilit ko kahit may dala-dala akong problema. Nakuha naman, maganda naman kinalabasan, matutuloy na, magsisimula na yung league. Exposure kasi yun eh. Ang nangyari naman nun, bigla na lang nag-chat na yun nga daw, hindi matutuloy since nagka-problema sa management, sa manager, parang biglang nag-back out, ganyan. Or may iba pang issues pagdating din sa pera. Tapos after din nun, so ayun na nga, tinabla ko yung school, wala na ako, nagpunta ako sa PSL, di natuloy. Tapos pag uwi ko pa nun, malalaman ko na yung dad ko is announced na siya as dead. Ni-revive siya, nabuhay, pero may ano na lang, machine na lang yung nagsusupport. Ang pinakamabigat pa na desisyon sa akin na nangyari nun, yung magulang ko, yung nanay ko, hindi niya kayang pirmahan yung waiver na yung DNR. So yung pinakamabigat pa na nangyari sa akin noon, nung nalaman ko na namatay yung tatay ko, kasabay yung mga frustration sa karir ko na gusto taakin, is yung mabigyan ng, kumbaga, na responsibilidad para pirmahan yung DNR. Kasi naintindihan ko nanay ko na madami na siyang dinadala noon, hindi niya na mapipirmahan yun. So supposed to be re-revive pa yung tatay ko, pero hindi na. Kasi pinirmahan ko na yung waiver. So yun yung parang matapang din na desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Grabe at matitindi talaga ang mga pagsubok na dumaan kay Alex na madalas sa teleserye lang natin napapanood. Yung parang breaking point ko kasi pinagpalit ko po yung perpetual. Nag-training ako sa PSL, nakakonfine yung tatay ko, nag-training ako sa PSL. Nung opening na, nag-back out po yung team namin. Namatay dad ko. Namatay dad mo? Namatay po. Bilang isang anak at bilang isang player ay napakahirap ng bumangon sa sitwasyon na yon. Pero nangyari na ang nangyari at kahit ako nagtataka kung paano niya hinaharap ang araw-araw. So pagkatapos ng lahat na nangyari kay Alex na yon ay sinubukan niyang pumunta dito sa Mavs at yun nga yung araw na nagulat kami na bigla na dumating. Usually kasi kapag may mag-e-enroll or meron kami scholar na darating ay nakaschedule. Tapos ngayon nakita ko sa Facebook nagbukas yung Mavs Academy. So ako syempre nagbaka sakali ako. Matagal na ako nag-message sa Mavs, actually. Kung hindi ako mabibigyan ng oportunidad, kakatukin ko ngayon yung pinto ng oportunidad. So ang ginawa ko, naglakas loob ako pumunta dito. Pero bigla siyang dumating na nagtataka kami ano yung pakay niya. And dun palang araw na yun mag-e-enroll siya na hindi rin naman namin alam ang pinagdaanan niya. Hindi pa namin alam kung ano talaga ang story niya. Kagaya ko na, syempre, kinapalan ko na mukha ko. Kumbaga, nag-take risk ako na itanong kung pwede bang mag-scholar. Tapos, doon ko na nakilala si Kuya Tupe. Si Kuya Tupe, yung parang management. Ngayon, nag-usap kami. Tinanong ko, Kuya Tupe, pwede ba akong mag-scholar? Sabi niya, nako, hindi ganun kadali yun, lahat dumadaan sa proseso. Ako, nung narinig ko yun, parang sabi ko, kasi wala na akong choice eh. And since meron talagang proseso para maging scholar, hindi rin namin agad binigay kay Alex yun. Pero sabi ko kay Topper na pakiramdaman natin, tingnan natin kung ano magiging basihan ng ensayo niya dun sa 4 sessions na i-enroll niya dahil meron lang siyang 50% down payment. And yung down payment na yun, kinakailangan niya ma-fully paid after ng 4 sessions. Pero sabi ko, tignan natin kung ano mangyari sa 4 sessions saka tayo magdesisyon. Bigyan ako ng chance ni Kuya Tope ng management na makapag-enroll kahit half lang yung payment ko. 7K, nabigyan ako ng 4 sessions. Pero sa 4 sessions na yon, sinabi ko sa sarili ko na dapat may mapatunayan ako, mapakita ko. Dahil sabi ko nga, ang scholars ay merong proseso na pinagdadaanan na unlike Alex, bigla lang siya dumating. Hindi naman pwedeng kakatawa sa bahay tapos bigla kang sasabihin na pwede ba ako maging scholar dahil meron niyang proseso. At hindi namin agad yung binigay kay Alex dahil kung talagang totoo siya at gusto niya maging scholar ay gagawan niya ng paraan at yun ang gusto kong makita sa kanya. Hindi ko daw isipin yung problem kasi di ko alam kung saan nakukuha nun, wala na ako nun short. Ngayon, umutang ako sa boss ko. Alam niya kung kay Boss Roy, alam niya kung ano. Ngayon nalaman na natin ang naging storya at matitinding pagsubok ni Alex. Sa loob ng 4 sessions ay malalaman natin kung deserve ba niya na maging scholar. Dahil hindi naman porket meron kang matinding pinagdaanan ay qualified ka na. Kaya't yan ang dapat niyong hintayin sa mga susunod na ensayo na gagawin ni Alex.